Ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP, Yan. nandyan ang Maisog, Yo. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na, may leader na ang ating mga organisasyon, Ayos. may leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. Palapakan ho tayo. Nako, nangyari na ho ang kinatatakutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Nagkaisa na ho ang mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hakbang ng Maisog, PDP laban at napakarami pa hong mga grupo ang nakiisa dyan sa Rage Coalition na binuo nitong mga individual na nakikita ho talaga natin ngayon na nakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Bago ho tayo magtungo sa napakalupit na mensahe nitong si Congressman Mike Defensor at nitong si Congressman Bebot Alvarez, pasadaan ho muna natin itong mga larawan na ilinabas nitong si Lisa Araneta Marcos na kung saan makikita ho natin itong si Marcos Jr. na nagdarasal. Naku, madalang ho yan mga kababayan. Kasi madalas yung ginagawa ng pamilya na to magparty sa Malacanang. Kaya pagka yan nagdasal, meron hong ibig sabihin yan. Ito ay mga ilan sa mga larawan na ilinabas ni Lisa Araneta Marcos. Ayan, hinahalikan niya ang pinakawalang kwentang nanay sa kasaysayan ng Pilipinas. Palakpakan ho tayo. Ito, tingnan nyo naman ho yung mga kababayan. Talaga naman. Balita ako yung si Imelda Marcos. Hindi niya naman daw talaga bet niya si Lisa Araneta Marcos. Kumbaga nawalan na lang daw talaga siya ng choice. Di umano. Base siya nakikita ko dahil pares na silang first lady, hindi na siguro matataasan ng kilay ni Imelda Marcos tong si Lisa Araneta Marcos. Ito. Ayan masaya naman sila. Ayan si Marcos Jr. Ang tanong, kailan yan? Yun ang tanong dyan Oo, may larawan, merong pinapakita si Lisa. Ang tanong, kailan yan, di ba? Ayan yan ang problema. Pagka yung pamilya ho na yan, nagpadasal na, meron nung ibig sabihin yan. Ano ba, nagdurugo na ba talaga? Malala na ba talaga? Anong stage na? Diba? Ng katakawan nila sa pera, kayo Diba? Yung katakawan nila sa pera, meron kasing stage yan Pero sa tingin ho natin, ang stage nitong pamilya na to sa katakawan sa pera, saan kaya nila dadali lahat ng pera, no? Wala naman ho kasi mga kababayan, pagka na-reach yung certain point sa kapirahan, lahat ho, lalo na yung mga pamilya na yan, lahat ho, natikman na nila lahat ng masarap, nabili na nila lahat ng gusto nila, para saan pa yung pera? Hindi ho natin maintindihan mga kababayan. Yung perang di umanong idiniliver ni Saldico dyan sa pamilya na yan, ano plano nila pati doon sa kaapu-apuhan nila kay Sandro Marcos, kay Vince Marcos? Hindi na magtatrabaho, talagang wawaldasin na lang yung perang di umanong diniliver sa kanila ni Saldico. Ganon? Diba? Sa bagay, kahit kaapu-apuhan, doon pa lang sa ninakaw ng ama niyang si Marcos Jr. na si Marcos Sr., hindi na ho nila mauubos yan. Ngayon, itong si Marcos Jr., dinagdagan pa yung ginawang pagnanakaw ng kanyang ama. Ngayon, hindi ko natin malaman kung anong pumapasok sa utak nitong mga tao na to. Pag umabot yung punto na sobrang dami na ng pera mo, kagaya nitong mga Marcos na to, ano pang gagawin niyo sa mga yan? Nasisikmura. Yun nga yung isa sa mga sinyales na napakawalang kwentang tao nitong mga Marcos na to. Di ba, nasisikmura ho nila na makitang nahihirapan ang sambayan ng Pilipino basta meron lang ma-deliver na maleta sa kanila si Zaldico. Anong sabi ni Zaldico? Kada budget daw, di umano, 100 billion yang si Marcos Jr. Ganun nung siya katindi. Iba pa ho yung kanyang confidential and intelligence fund.
Oh, iba pa ho yun. Kaya tayo naku-curious eh. Pagka naging presidente na si VP Sara, naku-curious ako kung ano-ano kaya mga pangalan ang ilinagay nitong si Marcos Jr. doon sa kanyang report sa COA. Diyan sa kanyang mga confidential and intelligence fund na yan. Ito ilan sa mga larawan. Yan na. Nagpagkayang pamilya na yan, kumonsulta na sa pari. Diba? Dalawang bagay lang ho yan. Malala na o malala na talaga. Ayan nagdarasal ho si Marcos Jr. Ano ba yan? The end is near? Ganon? Nagdurugo na ba talaga? Hindi, diverticulitis. Dudugo talaga yan. Mantakin nyo kung di ba naman kayo sa kalahating mga sinto-sinto. Pati pare, pati pagsisimba. Exclusive. Diba? Kung di ba naman kayo sa kalahating walang hiya, kayong dalawang mag-asawa, magsisimba na lang kayo, exclusive pa kayong dalawa lang. Anak ng toka. Pag mangungumpisal kayo, yung susubuan ng ng bilog, di kayong dalawa lang. So, sinasabi ko, di ba? Pag magsusubuan na ho sila ng ostya, sila lang. Tapos na. Magdasal ka, Marcos Jr. Pagdasal mo na umaba buhay mo. Para makita mo yung pagiging presidente ni VP Sara. Okay? Magdasal ka ng maigi, Brad. Hinalikan niya yung kanyang pinakawalang kwentang nanay sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa akin yun. Diba? Nasa inyo yan mga kababayan. Sabay halik niya sa sa palaka. Ano ho yan? Merong ibig sabihin yan. Pagka linilihans na ganyan yan, kilalang walang humpay ang pagpaparty, kilalang mayat maya ang pagpaparty. Pagka yan linilihans na ho, merong ibig sabihin yan. Matinding pagdarasal, brad, ang kailangan mo. Diba? Ito na ho. Ito na pinaka-aabangan natin. Ito na pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino. Ilan lamang ho yung mga larawan na yan sa napakaraming picture na in-upload ni Liza Araneta Marcos ngayong araw ng linggo. Dahil dyan, puta na ho tayo dyan sa commentary ako kayo doon sa mga larawan na yun. Rekta ho tayo dito sa talumpati nitong si Senator Mike Defensor. Senator din ho natin yan. Hindi pwedeng isa ho talaga sa mga kandidato natin yan. Kasabay ni Atty. Vic Rodriguez, itong si Atty. Jimmy Bondoc at lahat ng i-endorso ni VP Sara. Pero yung mga yon, ngayon pa lang sinusuportahan na ho natin yung mga yan. Okay. Bastian Baste Duterte. Yan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato dahil nakita namin ang maraming organisasyon. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po natin ay 750 sectoral groups. Saludo. 50 sectoral groups and organizations. Yung, grabe dami. From President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Yung, palakpakan. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP. Yan. Nandyan ang Maisog. Yo. Nandyan ang PANA kay Secretary Esperon. Nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na. May leader na ang ating mga organisasyon. Ayos. May leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. Palakpakan ho tayo. Energy level, yan ang sinasabi po natin mga kababayan. Kung Mike, yung na yan, yung handikain natin na yan, walang iwanan yan. Dito sa PH Update, 110% ang support ako dyan sa Rage Coalition na yan. Tayo ay nakikiisa sa galit,
ng sambayan ng Pilipino sa ginagawang panloloko, pagnanakaw, pangbubudol ng administrasyon nitong si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Saludo, saludo. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Leon Viste, ang pinaglalaban, ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila, natanggalin si BP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. Oh, palakpakan. Yan ang problema, Marcos Jr. Ang laki ng problema mo, Marcos Jr. Ha? Ang laki ng problema nitong si Bangag. Napakarami hong grupo, 700. Nako, matindi ho ito mga kababayan. Tayo dito sa PH Update ay nakikisa dyan sa Rage Coalition na yan. Dahil tayo ho dito sa PH Update, matagal na ho tayong galit sa ginagawang panluloko ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Kaya naman, pagsama-sama ho tayo kung ano man ang magiging galaw ng Rage Coalition ng grupo na yan, atin hong suportahan, hindi lang sa social media, pagka nagpatawag ng malaking ang pagtitipon, pagpupulong o pag-oorganisa, tayo ho ika nga tatalima dyan sa ano na yan, dyan sa adikain ng coalition na yan. 2023 pa, pinlano na nila, hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte, dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si BP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Tama. Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte. Kaya kayo, Senado, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Pwede na ba si Mayor Baste sa sa 2020? Tingnan nga ho natin. Mayor Baste Duterte page. Tuloy lang ho natin, tuloy natin. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero Walang nga kayo Walang nga kayo 38 years old ho itong si Mayor Baste Duterte ngayon. Ang kanyang kaarawan sa November 3, 1987. So ngayong 2026, 39. 2027, 40 anyos na ho siya noon. Ang age requirement sa under 1987 Constitution, at least 70 years old. Palakpakan. Palakpakan. Impeach nyo! Impeach nyo si BP Sara. Wala, hopeless kayo kahit anong gawin nyo. Kahit anong gawin nyo. Kung inaakala nyo si Sara lang ang kayang manalo, hindi. Si BP Sara lang ang kayang manalo, hindi. Hindi lang si BP Sara ang kaya nating panalunin.
Hindi lang si VP Sara ang pinagkakatiwalaan natin. Anak ng tokwa, pagka naging presidente si Mayor Baste Duterte, mas lalaki ang problema nyo. Yan ang ating sigurado. Sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala. Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw kung senator ka, Senate President, Congressman ka, Speaker of the House? Wala! Walang magiging kaso! Walang makukulong! Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Yo! Si Saltico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines, at Mayor Baste, may lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. Yo! May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo. Hindi, ano yun, hindi magandang shot call yung binwisit ho nila yung mga napakaraming mga individual nitong administrasyon na to. Una na dyan, sambayan ng Pilipino. Kahit nagaano kagagalit itong si Mike Defensor, kung hindi naramdaman na sambayan ng Pilipino, yung mga pagnanakaw na ginawa ng administrasyon na to, hindi ho magkakaroon ng traksyon. Kaya lang talagang ganun na lamang kung tanggapin ng ating mga kababayan. Yung mga sinasabi na yan ng mga nagsalita dyan sa entablado na yan, dahil ramdam ho ng bawat isang Pilipino yung ginawang pagnanakaw nitong administrasyon ni Marcos Jr. Dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte ay lalaban, makikialam at lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Yo! Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste kung gaano katapang makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Atras ba kayo? Atras ba kayo? Kayo ba ay magpapatakot? Lalaban ba kayo? Mas malakas, lalaban ba tayo? Mabuhay ang pamilyang Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan natin ang presidente ng ating koalisyon kasama ang iba't ibang organisasyon. Hindi lang po siya leader ng Davao, hindi lang siya leader ng Mindanao. Ngayon, leader ng koalisyon at leader po natin sa buong sambayanang Pilipino, ang ating tagapangulo, Mayor Baste Duterte. Matindi ho, Mayor, matindi. for the oath taking, may I call on you to please come up the stage. Mayor Baste, Speaker, Bebot.
May we ask our Senator Bongo, to join us, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jibing Bodok, Ito Congressman na ho yung Libiste, oath-taking na ho Secretary ito. Alcusi. Pagka yung ano na yan, pagka yung mga Duterte na yan, pagka nag-oath ho yung mga yan, sincero talaga eh. Si Tatay Digong hanggang dun sa pinakahuling araw ng kanyang termino, ang ibinibida niya, ang sinasabi niyang talagang sinunod niya ay yung kanyang pinanumpaan sa kanyang pagiging presidente. Attorney Harold, please join us. Kong Adamat. Ito na. All right. We stand Pakinggan united natin ang today We stand united today in solemn pledge before God, in solemn pledge before God, country, country, and the Filipino people. and the Filipino people. We pledge to demand accountability, We pledge to demand accountability, resist corruption, resist corruption, protect the oppressed, protect the oppressed, defend democracy, defend democracy, and reject abuse of power. and reject abuse of power. We pledge to stand for leadership We pledge to stand for leadership that is transparent, that is transparent, courageous, courageous, responsive, responsive, and faithful to national interests. and faithful to national interests. And we pledge to work together And we pledge to work together with integrity, with integrity, conviction, conviction, and unity and unity, so that justice may prevail, so that justice may prevail, democracy may endure, democracy may endure, and the welfare and the welfare of every Filipino of every Filipino will always come first. may always come first. This we solemnly swear This solemnly before God, before God, before country, before country, and the Filipino people. and the Filipino people. Alright, maraming salamat po. Huwag muna kayo umalis. Sabay-sabay po nating kantahin. Ayun na nga mga kababayan ang oath ng Rage Coalition. Punta na ho tayo dito kay Congressman Bebot Alvarez. Game. Yung isang layunin. At ano ito? Para tulungan harapin ang krisis na hinaharap ng taong bayan sa ngayon. Mabigat itong krisis na to. Mas mabigat pa itong krisis na ito kaysa krisis noong COVID. Mahirap talaga. Ang inaalala ko, kami, like Mike Defensor, Mayor Baste, ang inaalala namin, ang Metro Manila. Bakit? Ang Metro Manila, ang unang tatamaan ng matindi ng krisis na ito. Mga kasama, unang-una, gusto ko lang pasalamatan ang tao nang dahil sa kanya ay nandito tayo lahat ngayon. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa pag-uunawaan at pag-aisa. Mga kaibigan, palakpakan po natin Mayor Sebastian Baste Duterte. Bago po tayo magkaisa, kinakailangan talaga magkaunawaan muna tayo. Hindi naman lahat ng bagay ay magkasundo tayo, pero unawain natin ang bawat isa. Yan. Meron lang tayong isang layunin. At ano ito? Para tulungan harapin ang krisis na hinaharap ng taong bayan sa ngayon.
Mabigat itong krisis na to. Mas mabigat pa itong krisis na ito kaysa krisis noong COVID. Mahirap talaga. Ang inaalala ko, kami, like Mike Defensor, Mayor Baste, ang inaalala namin, ang Metro Manila. Bakit? Ang Metro Manila, ang unang tatamaan ng matindi ng krisis na ito. Kung iisipin natin, Metro Manila is highly dependent sa mga probinsya sa supply ng pagkain. Ngayon, kung wala ng transportasyon dahil mahal ang diesel at fuel, paano makakarating ang pagkain dito sa Metro Manila? Gutom ang tao. Ngayon, kapag kagutom ang tao, kahit marami kang pera, hindi po pwede. Magkakaroon ng riot dito, riot doon, chaos dito, chaos doon. Magulo yun. There will be violence. Ayaw natin mangyari yan. Kami sa Mindanao, hindi naman kami masyadong tatamaan siguro dahil self-reliant ang Mindanao. May pagkain, kumpleto. Pero ang inaalala namin, yung Metro Manila. Dahil marami din ang mga taga Mindanao, kapatid natin na nasa Metro Manila ngayon dahil nandito nga lahat ng oportunidad sa Metro Manila. Kaya nagsapalaran sila dito. So, kinakailangan talagang magsama-sama tayo, magkaisa tayo para harapin ang problemang ito. Kagaya nga ng sinabi ni Mike Defensor, mabuhay ang sambayanan. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipinas. Nayawa na. Pati ako nahawa na sa mga Pilipinas na to. Nabigla ko na lang. Oo nga mala, si Mangag, mabuhay ang mga Pilipino. Nahawa na. Oh. Wala naman akong sinisinghot. Bakit ako naging mga Pilipinas? Okay. Yan si Mike. Maalala ko, pumasyal kasi si Mike sa Davao. Ngayon, sabi ko, ano kaya nakain ito? Dahil matagal kami hindi nagkita ni Mike. Ang huling pagkikita namin ni Mike, noong nagsama kami para pababain yung dating Pangulo, si Joseph Estrada. Doon kami nagsama. Ngayon, sabi ko, ano na naman kayo iniisip nitong Mike Defensor na to? So, nandun sa Davao. Pinaliwanag niya sa akin kung ano. Kaya, nagkasundo naman kami, ako, si Mike Defensor, at si Mayor Baste. Kaya, yun ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kaya isang palakpak o isang bagsak para kay Mike Defensor. In fairness, hindi pa ho pinasara yung mga mga business niyan, talagang nakipagsabayan ho talaga siya. Alam na niya na mangyayari sa kanya yun. Pwede naman siya manahimik na lang sana pagkabanggit ng pangalan niya ni Senator Rodante Marcoleta. Pwede naman siya manahimik. Hindi ganito kalaking aberya ang aabutin niya. Pero talagang, meron ng paninindigan, merong bayag, merong pagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Itong si Congressman Mike Defensor. Palakpakan natin. Bilib po tayo. Meron nung siya, hindi ako naniniwala hindi niya ginagawa yan dahil napasara yung mga mga business niya. Yun pa lang pag kukunik niya kay
Master Sergeant Torly Gutesa at dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kung ayaw mo masangkot dito sa problema na to, pwede mo na lang, teka lang, may business ako, mayayari ako dyan. Pero pinasok pa rin ho niya. Kasi merong maano sa loobin niya na kailangan niyang gawin itong mga bagay. Ito kaya bilib tayo, sa totoo lang. Palakpakan natin. Bilib tayo. 2 bagsak para kay Mayor Basti Duterte. Maraming salamat sa inyo at sana patuloy na magsama-sama tayo. Ayun na nga mga kababayan ang naging talumpati nitong si Speaker Bebot. Tuloy tayo. Po natin muli si Honorable Alvarez. Yes! Okay, so, alright. So I'm sure lahat po tayo dito may kanya-kanyang kwento kung bakit tayo nandito ngayon. Tama po ba? Yes, Mentor. Yes? Do you also have your own Duterte story? Yes na yes! May common denominator sa ating lahat dito. Tama po ba? And that, we all have our own Duterte story. Palakpan po natin yung mga senators natin na dumating ngayon. Senator Robin Hood Padilla and Senator Bongo. Ayan. Palakpakan naman natin sila, guys! Yung level 10 na palakpak! 1, 2, 3, go! Ayun! Thank you so much! Our leaders this afternoon. So lahat po tayo, gaya ng sinabi ko, may kwentong Duterte tayong lahat. Tama po ba? Yes! Yes, ikaw ba may kwentong Duterte? Sige nga, habang hinihintay natin mag-settle down, sabihan mo ang katabi mo in 30 seconds, okay? Ano ang kwentong Duterte mo? Sabihin mo sa katabi mo. Come on, everybody. Ano ang kwentong Duterte mo? Bakit ka sumusuporta kay Tatay Digong at sa mga Duterte? Come on, guys. Ako, Mentor Rob, simple lang. Diba, sabi ka na ni Honorable Alvarez nung panahon na ito, nung panahon ng mas mahirap kaysa sa nung panahon ng COVID. Tama. During the time, naka-lockdown tayo, pero I felt very safe. Yeah. Very, very safe. Parang kahit gabi na ako umuwi, hindi ako natatakot. That's it. No, from an ordinary citizen like me. Yun talaga yun. Hindi ako natatakot. Ngayon, wala na. So what actually binds us here together is that we all have our own Duterte stories at the individual level. Yes or yes? Yes. Pero mas importante po Yes, yung yes, yo. collective story that we forge together. Because with our stories, kung yun ang i-highlight natin, we fight alone, we lose alone. But Yes. this is a country fight. Although our stories are important, but what is more important is that what story we create moving from this place onwards. Tama po ba? At ito po ang sinisimulan natin ngayon. So explain ko lang po kung anong meron sa Rage Coalition. Yeah. Okay? You know, one time my mentor told me that the best way to influence, if you look at history, is to be faceless. And honestly, I really prefer to work being in the background, being faceless. But he said it is actually those faceless people that get to rule. And nakita ko yan sa example ni Tatay Digong. Wala ka namang makitang prints pag may ginawa siyang maayos. Tama ba? Hindi niya ina-advertise sarili niya. Hindi niya ina-advertise ang mukha niya. Hindi niya binibida yung sarili niya. But the more he hides the face and the brand, the more it actually shows. And the more people actually seek him. Yes? But for a coalition to work, it has to be, in a sense, faceless of individual faces and dedicated to one goal, dedicated to one vision. And that is why we are here right now. Yan po ang Rage Coalition. All right? And we are so grateful that from different sectors,
different organizations, parallel groups, and 3 political parties, ito po is our commitment to come together to really face the issues of our society, no, as one body. And we're so grateful that we are being led. I know he's been designated to lead, but we're grateful because we are being led by someone really close to our hearts, right? Mamaya maririnig niyo siya. At pag nagsalita siya mamaya, may request ako. Find a minute or 2 pag nagsalita siya mamaya na ipikit niyo ang mga mata ninyo. Alright? And you will hear somebody speaking. So, and we're so grateful that Mayor Baste Duterte is here right now with us. Pwede po natin palakpakan ulit. So may mga objectives po ang coalition na to. Number 1, pursue accountability against corruption and misuse of public funds. Galit tayo doon, tama po ba? So yun po, we pursue accountability. We will be relentless, unstoppable. We ask for accountability. Number 2, we are here because we advocate solutions to the rise in the cost of living. Lahat mahal na, tama ba? Dapat masolusyonan na. Okay, I think this is already the 5th day sa mga brothers natin in Liwasan na nandun asking na dapat magkasolusyon tayo rito. Alright, I for one will be there later on. Number 3, defend democratic institutions and processes. Respetuhin natin what binds us together. Number 4, protect citizens and organizations from abuse of government power. 5, promote responsive, transparent, and people-centered governance. So this coalition will be based on that. This is not just, us coming together so that magkaroon ng event na ganito, magpakita tayo as a form of a brand. It is a mission, and a mission is supposed to be delivered, and a mission is supposed to create results. And from this day forward, as we commit, let's promise ourselves and the leadership of the coalition that we are one with them, right? To deliver results for our country. So maya po, lahat po yung mga, we will have a symbolic signing as well, and also all of us will get to sign yung binigay namin ng mga forms sa inyo, kokolektahin natin yon, but please, when you sign that later on, sign as if our nation's future depends on it. Ayun na nga mga kababayan, napakaganda ho ng mga tinuran ng mga nagsalita dyan sa grand launching ng Rage Coalition. Dito naman ho tayo. Naku, itong si Atty. Panelo Jr. Maanghang din ho itong maanghang din hong bumira parang si Atty. Salvador Panelo Sr. Ito, pakinggan ho natin ang mga banat niya. Kaugnay dyan sa mga bida-bidang congressman sa House of Representatives. Ito na ho mga kababayan. Game! When they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Based on the evidence you have against Ramil Madriaga, ano po yung mensahe natin na nais iparating sa House Committee on Justice, especially ngayong na-invite na si Madriaga sa April 14 hearing. Sa inyong pananaw, sir, should they carefully consider before allowing Madriaga to speak and magpresenta ng mga umano'y evidence niya against the Vice President? Yeah, we're not concerned na magte-testify si Madriaga sa House Justice Committee. Of course, I just have to make it clear that the impeachment defense team is challenging the jurisdiction of the House Justice Committee. They've gone to the Supreme Court to ask for a TRO and to ask the Supreme Court to void these proceedings. They also believe that the House Justice Committee has no power of subpoena. So and we agree with that. Kaya lang the situation is nag-issue sila ng subpoena kahit hindi dapat pwede. Walang TRO, so sinabi na nila na itutuloy na nila sa Tuesday. So that's the situation para sa amin as counsel for VP Sara in the specific perjury complaint versus Madriaga. We don't mind
because we know that whatever he says are lies. And then in the proper forum, which is looking like the Senate, we can definitively prove that he's a fraud. So we don't have concerns that he's testifying. The only concern really is that baka may maniwala, because I'm sure it's going to be amplified. Puro kalaban ni VP Sara yung nasa House Justice Committee. But kaya nga namin kayo inimbitahan ngayon para unahan na yung mangyayari sa Tuesday, which is to show you our side. Kasi actually, itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Yo, napakahusay ho nitong si Attorney Paulo Panelo Jr. ha. Palakpakan ho natin. Ano yan? Yan si Ramil Madriaga, ang ating base dyan. Talagang ano lang siya, kumbaga parang kumbaga panggulo lang siya dyan. Wala naman ho talaga siyang bilang. Pati yung mga congressman, alam naman ho nila na hindi ho tatayo yung mga akusasyon, aligasyon niya kay VP Sara pagdating sa Senado. Kaya dyan pa lang, gusto na ho nilang salansanin, aregluhin kung ano man na sasabihin ng mama na yan na merong kinakaharap na kasong kidnapping with matching murder.